Magandang araw sa inyo mga kababayan. Palakpakan po tayo, palakpakan. Dahil po tayo ay tagumpay sa ating pinaglalaban. Ano po ba itong ating pinaglalaban? Na malaman natin ang tunay na mastermind dito ho sa issue ng flood control corruption. Yon. Dahil po sa nangyari sa mga nakaraang sa Senado, ay nakita natin talaga kung papaano pinipigilan ng pamahalaan at administrasyon ni Marcos. Siya mismo, wala nang iba. Siya mismo ang pumipigil na magkaroon ng flood control hearing sa ilalim ni Marcoleta. Yon. At dahil po doon, kitang-kita naman po natin, yung kanyang bata na si Remulla ay hinarang po talaga. Wala, alam mo, pinapanood ko sa lahat ng tao yung video at tinatanong ko, ito mga hindi concerned po ito hindi po concern na pagdating sa politika. Ibig sabihin, hindi ko sila mga political na tao. Tapos pinapanood ko yung video sa kanila, tatanong ko, hindi pa nga nila kilala si Remulla Hindi pa po nila kilala. Sasabihin ko sa kanila, tingnan nyo yung nakakulay blue. Yan po ba ay palabas o hinarang niya yung mga tao? Try ninyo. Okay, try ninyo po. Kunin nyo yung video. Di ba? May video yan I-try ninyo, itanong nyo sa tao. Hinarang po ba o pinigilan lang dahil babagsak siya? Yan ang itanong ninyo. At pagsagot ng mga tao, kahit hindi po kilala yung mga personalidad dun sa video, sasabihin nila, yung naka-blue, hinarang niya talaga. Pero wala, hindi nagtagumpay yung pagharang niya. Yun ang katotohanan. Hindi nagtagumpay ang pagharang niya. Pero yan po ang sigurado. Kaya kalokohan at kasinungalingan, yung sinasabi niya na kasi matutumba siya, merong palabas or so whatsoever, yung ganyan niya, palusot po yun. At yan po ay napatunayan natin. At dyan sa pagpatunay natin na yan, yan makikita natin na talagang pinipigilan nila yung hearing na kung saan sila po at ang kanilang mga tauhan ay binanggit at nakatanggap ng bilyon. Ulitin ko po hindi po milyon, bilyon po ang natanggap. Bilyon po ang natanggap nitong mga binanggit na mga Marines. Kasi ganito lang naman kasimple yan. Bakit mo pipigilan ang isang taong magsalita kung wala namang katotohanan ng kanyang sasabihin? Tama, mali? Diba? Okay lang. Iyan ay freedom of speech, ika nga. Iyan ang freedom of speech. So, ibig sabihin, kung pipigilan ka, may ibig sabihin yan. Iyan ay isa pa lamang po na halimbawa na kung saan talagang malalaman mo na pinipigilan ni Marcos itong Senate Blue Ribbon hearing under Marcoleta. Kasi kay under Marcoleta, sabi nga 'di ba nung aming na-interview, ewan ko kung naipalabas na. Dito makikita mo yung impartial investigation. Bakit? Kasi agad-agad 'di ba? Naalala niyo yung pumuntang congressman na binanggit? Yun po yung nagpusang ina mo Yun po yung nagalit kay Barsaga dahil alam mo naman si Barsaga, sinabi niyang buhaya yung mga congressman. Abay nagalit yan, yung congressman na yan. Sabi niya, pusang ina mo rin. Ganun, di ba? Napikon yung matanda. At binanggit din siya. Di umano, allegedly nabigyan ng mali-maletang pera mula kay Zaldico. Ngayon, nung narinig niya yon, abay agad-agad siyang lumusob sa Senado. Ang tanong, hinarang ba siya ni Robin? Hindi. Di ba? Hinarang ba siya? Hindi po. Sa katunayan, pagdating, sandali, pagsalitain natin to. Di ba? Bigyan natin ng pagkakataon. Remember, tuta ni Marcos to, tuta ni Romualdez to. Pero, binigyan siya ng pagkakataon, idepensa ang kanyang sarili. Di ba sabi nga ni Senate President Alan Cayetano, sinabi niya nga na, dito, kahit sino, kung may akusasyon kayo, punta kayo. Kaya nga iniimbitahan niya si NBI Director, di ba? Kasi, inaakusahan mo na sinuhulan ng tigli 5 milyon ng bawat isang Marines. Halika, pumunta ka dito. Imbitado ka. Pero siyempre, may palusot may palusot itong tao na ito. Ano sinabi ni NBI Director? Hindi naman valid yung invitation mo. Di ba? Pinapalabas sa kanya kung sino ba nagsabi, kung ano. Kasi remember magkaiba po yung testimonial evidence, iba rin po yung hearsay. Ano yung testimonial evidence? Ikaw mismo. Nakakita ka, ikaw mismo. Nakita mo yung krimen. Ikaw mismo, kasama ka doon sa krimen. Ikaw mismo. Etong kay NBI Director, may nagkwento lang sa kanya. Yun ang hearsay. Hindi ko nga alam kung abogado itong si Matibag di ba? Pero basta sigurado tayo, hindi niya natibag ang Senado. Di ba? Eto pa matindi dyan. Ipapaliwanag ko sa inyo ng malupit na malupit. Eto pansinin ninyo yung pangyayari sa Senado. Last week, naganap yung pagpapalit ng Senate President mula kay Soto napunta kay Cayetano. Wala nangyari, di ba? Sabihin, tahimik na. Meron man dumadaldal, lagi lang sinasabi, ganito, ganire. Kailan nagkaroon ng unconstitutional na paggapang? Unconstitutional quorum.
Kailan naganap ito? Naganap po ito noong pong in-announce na ni Cayetano na si Marcoleta ang magiging subcommittee chairman o magli-lead ng subcommittee sa Blue Ribbon. Diyan na uminit ang mga tumbong ng mga gago. Oh, yun ang totoo. Diyan po talaga sila napikon, 'di ba? Diyan po talaga sila napikon, kaya sila ay gumawa na ng Ben the Law Constitution o Ben the Constitution. Actually, nag-upgrade from the Ben the Law naging Ben the Constitution na. Bakit kanyo? Again, malinaw na malinaw. Malinaw po sa batas. Even if ipilit nila. 13 is not 12. Ang nakasulat po yan sa Constitution, majority of all its members. They can argue the quorum. They can argue the Senate pro tempore. But definitely they cannot argue about the Senate President. Bakit? It's clearly stated in the Constitution. Remember, the Senate rules only adopt the Constitution. It can be changed. There's provision that the Senate can have its own rules. So, they can argue na binago nila yung rules doon, so tinamaan yung pro tempore. Kaya nga kung papansinin nyo, nung nagkaroon sila ng unconstitutional quorum, di ba? Una, ayaw pa nilang sabihin na Senate President si Gatchalian. Kaya nga acting ang tinawag sa kanya. Di ba? Parang absence of the Senate President. Acting lang. Pero eventually, tinawag na rin po nilang Senate President. O, dito makikita mo, sindikato talaga ang pangyayari na ito. Ang pagnanakaw na bilyon-bilyon sa kaban ng bayan ay isang sindikatong galawan. Bakit? Kontrolado ang lahat eh. Nanonood po ba kayo sa Netflix nung mga sindikato, mga kartel? Bakit po ba nagtatagumpay yung mga kartel? Hindi nyo ba napapansin? Di ba may mga pelikula tayo nakikita sa Amerika na ang lupit ng SWAT, ang lupit ng mga FBI, ang lupit ng CIA, lahat nasusolve ang problema. Di ba may napapanood tayo ganun? Pero pagka napapanood natin yung realidad, di ba ibig sabihin yung talagang totoong nangyari, although it's a fictional yung pagpresenta, pero totoong nangyayari yun. Di ba yung sa mga kartel-kartel, paano nagtatagumpay yun sa Amerika? Tanong ng iba, alam mo kung paano? Dahil nga po, meron silang sindikato na po sila. Meron na po silang kakampi sa gobyerno. Meron mga nakakatanggap sa gobyerno. Kaya nga sindikato eh. The entire country, meron silang koneksyon yung mga Siloa, ano? Sinola ba yun? Kartel, di ba? Lahat nasa payroll nila. Kaya sindikato. Kaya katarantaduhan po yung sinasabi ni Lacson na walang mastermind. They just all drive by greed. Kalokohan po yun. That is bullshit. Bakit to bullshit yun? Kalokohan na kalokohan. Kasi hindi ka naman makakagalaw sa bansa na ito nang walang payroll mo na police, maybe military, in the judiciary, even in the constitutional separation ng ombudsman. Di ba? Sindikato po eh. Lahat. Ito pa matindi. Ultimong mga media kasama. Di ba? Binanggit, may mga media. May mga medyang binayaran. Yung mga binanggit na pangalan kahapon, nakalimutan ko na yung mga pangalan na binanggit eh. Baka akala nyo iba, ay di naman sikat sa mga media na yun. Hindi. They are operators. When you say operator, marami po tayong operator sa Pilipinas. Para lang ho sa kaalaman ninyo, maraming PR operator. Isa nga lang na nabulgar dyan yung kay Franco Mabanta eh, di ba? Isa lang yan. Pero sa dami po ng operator, ang dami pong operator sa Pilipinas na PR. At yung PR ang nagbabayad sa mga newsroom o doon sa mga mismong opisina. So, wag po tayo magagalit po doon sa mga sa mga although meron silang partiality, sabihin may biases po yung mga reporter na nasa ground, but in reality the decision making is nandoon sa newsroom. At yun ang binabayaran. Yun po ang bayad. Kaya it's really safe to say bayaran po ang mga media. Kaya nga tingnan ninyo, ito Hindi po ba kayo nagtataka? Nung sila panay ang sinasabi nilang bayaran ng social media, fake news ng social media. They are united, itong mga media na to hit on the social media. They are united na sinasabing bayaran daw ang social media. United sila dyan. Tanungin ko kayo, yung social media united ba? Na pumapalag? Hindi naman eh. Sa katunayan, mismong mga vlogger nag-aaway-away eh. And that's a good thing. You know why? Because there is democracy. Meaning, there is no one controlling the entire social media. Diba? That's a proof. Basically, na walang nagko-control sa social media. Bakit? May kanya-kanya tayong opinion. Makakaiba tayo ng opinion eh. Kaya nga minsan nauuwi pa sa awayan eh. Di ba? Di ba nauuwi pa sa awayan minsan yung mga vlogger? Oh, kasi nga, again, wala pong kumukumpas. Unlike sa mainstream media, pansinin nyo, pag sila umatake sabay-sabay. Pag sila bumanat sa mga vlogger sabay-sabay. Bakit? May kumukumpas. Merong pera na nagpapaandar sa kanila.
Kaya po mga kababayan, ang ibig lamang pong sabihin yan, sino po ba ang may kakayanang magbayad? Kaya nga marami nagtataka, sinasabi nila na imposible yung kay Franco Mabanta. No, it's not impossible. Bakit kanyo? Ganyan talaga ang bayaran. Di ba, ilang beses ko nang binanggit to. Kung matagal na kayong nanonood dito sa Banat Bay, matagal ko nang sinasabi to, meron niyang anchor ng isang TV station. Naka-sports car na BMW. Pipitsuging anchor lang ito ha. Bakit ko naman nasabing pipitsuging anchor? Di naman marunong ito eh. Wala naman itong opinion, anchor-anchoran lang ito eh. At pag nagsalita ito sa radyo, nagsasalita din sa radyo eh. Bobo rin ito eh. Mahina din ang utak nito eh. Ano lang ito eh, siguro natakpan lang nung peke niyang buhok. Ewan ko kung peke, hindi ako sure ha. Pero alam mo yon, so ano ibig ko lamang pong sabihin? Diyan makikita mo na talagang sindikato na po. Bakit to kanyo? Eto ha, wala ho siguro akong makikitang matinong abogado na magsasabi na sa kasalukuyan ngayon, kasi sigurado ako next week makakakuha na sila ng 13 nila eh. Wala akong makitang matinong abogado na nagsasabi na hindi totoo yung nakalagay sa konstitusyon, that the Senate President shall be elected of all its members. Malinaw ko kasi yun eh. Hindi mo na pwedeng burahin yun. Hindi mo pwedeng i-edit. Nakalagay po yun, of all its members. So kung matinong abogado yan, they can argue about the quorum. They can argue, kasi tandaan niyo iba-iba yan ha. Iba-iba ang panuntunan pagdating sa quorum para sa session. Iba ang panuntunan pagdating po sa paghalal ng Senate Pro Tempore. Yung paghalal ng Senate Pro Tempore, Sergeant at Arms at Secretary ay nasa Senate Rules. Pagdating naman po sa quorum, nakalagay nga po yan sa Constitution, pero again, yan po ay walang nakalagay na of all its members. Although, merong nakalagay sa 1. Sa number 2 po nakalagay yan sa paragraph 2. Sa number 1, malinaw Senate President of all its members. Tapos sinundan yung pangalawa ng quorum of all of the members. So medyo medyo pwedeng paglabanan yun, pwedeng pag-awayan yun. Although again, our stand is there is no legitimate quorum on last June 3. So what do I mean? Simple lang mga kababayan. Malinaw pa sa tubig nyo, sa bahay ninyo. Kasi minsan yung mga tubig sa bahay kulay dilaw eh. Mas malinaw pa sa tubig ninyo sa bahay na ang Senate President ay dapat majority of all its member, which is 13, not 12. Kaya nga, pabago-bago sila ng statement. Hindi nyo napansin? Yung BBM senators, pabago-bago ng statement. Ano ba talaga? Senate President ba o hindi? Kasi hirap na hirap silang i-argue. Hindi nila kasi pwedeng burahin yun. Kahit anong argument mo, kahit meron pang Senate rules, halimbawa lang mag-imbento sila ng Senate rules. The Senate rules should be, pag may nakakulong at may tumatakas, pwede na ang 12. Hindi pwede yun ilagay sa Senate rules kasi again, uulitin natin para sa kaalaman ng mga nanonood, ang Constitution, yan ang backbone of this country. All laws should be under or should be following the Constitution. And the Constitution clearly says 13. So, anong ibig sabihin? Bakit ba nagkakagulo tayo? Alam mo ba tayo nagkakagulo? Simple lang. Iisang bagay. Yung nakita natin kahapon. Nung isang araw. Nung Thursday. Okay? Nung nakita nating Thursday na pag-hearing ng Marines, doon natin nalaman na ang dahilan pala talaga ay si Marcos. Marcos is the mastermind of all what is happening in our country. You cannot delete that. He is the mastermind. Kaya nga alam mo sa totoo lang, ako sablay yung ginawa ni Remulla. Siguro napagalitan to. Baka mapapalitan to eh. Feeling ko mapapalitan to eh. Medyo if you going to risk your personality doon sa lugar, you should win. Diba? Ibig sabihin, dapat kang manalo. Hindi eh. Tatanga-tanga siya eh. Sorry but that's the perfect definition. Tatanga-tanga siya eh. Hindi niya naharang. Nung hindi niya naharang, lumantad tuloy sa buong madlang people except sa mga medyang bayaran. Bantakin mo media na ang nagsabi na hinaharang ni Remulla at that time. Narinig niyo sa mikropono, di ba, yung sigaw na sigaw, hinaharang niya ni Remulla, ni Secretary Remulla, ang mga senador. Parang ngayon, wala man lang siya sinabing ganun, na sinungaling si Remulla. Hindi, di ba? Kasi, tangina naman, tanga lang ang magsasabi na talagang, hindi, palabas lang si Remulla. Nagkataon, nagkasalubong. Wala magsasabing matinong taong ganun eh. Kahit pinklawan ka, malamang magbubulag-bulagan ka lang. Sigurado tayo magbubulag-bulagan ka lang. Lalo na yung mga loyalistang bayaran. Alam mo naman natin mga loyalistang vlogger bayaran na yan eh. So, tanggalin na natin sa eksena yan. Kahit tumai pa yung kanilang amo, sasabihin nila umihi. No. Kahit halimbawa lang, may lumalabas ng tae sa puwet ni Marcos, ang sasabihin pa yung mga loyalistang vlogger na yan, hindi yan tae, ihi yan. Kasi nga, bayaran po talaga sila. So, matik na yan. They would lie for their amo. Kasi,
bayaran mo ba naman yung pagpapagawa ng ilong? Bayaran mo ba naman yung kondo? Bayaran mo naman yung pang-chupagete nila? Talagang gagawin nila ang lahat para pagsinungalingan yung kanilang amo. Pero ang nakakapagtaka talaga dito, yung mga pinklawan at dilawan. Kasi, itahimik sila dun. Sa issue na, hinarang ba talaga? Tanungin nyo yung si Bayot na palsis na yun, tanungin nyo. Ikaw, anong opinion mo? Hinarang o hindi? Di ba? Doon, sigurado, tatahimik lang, iba yun ang usapan. Iba yun ang usapan. Kaya nga yung post niya, pahiya siya. Dinideny daw ni Soto. Di ba? May post siya. Sabi ni Palsis. Dinideny daw ni Soto yung, eto na nga, ipakita na nga natin para mas maganda. Kasi, para sigurado tayo sa ating i-quote. Alam mo naman, pagka-quote, kailangan quote. Di ba? Kailangan verbatim. Di ba? Hindi pwedeng hindi verbatim yan. No? Sandali lang.